Noong Oktubre, itinakas daw ng kanyang boyfriend ang isang 15 anyos na dalagita. Bisperas ng bagong taon, dinala ng lalaki ang dalagita sa kanilang bahay at nangako sa mga magulang ng minor na kinabukasan iuuwi rin niya agad ang kasintahan. Pero noong sumunod na araw, no-show daw ang magkasintahan. Hapon ng December 2024, hindi umuwi galing eskwelahan ang 15 anyos na si Adeline. Hindi niya tunay na pangalan. Patawagan mo yung anak natin, hindi pa nauwi. Anong oras na? Tinawagan ko po. Wala na po, hindi na ma-reach yung kanyang cellphone. Patay na po yung cellphone niya. Hindi na namin makausap. So, ibig sabihin, tinangay po siya. Noong gabing iyon, tumawag si Adeline pero inagaw ng isang ginang ang telepono. Nanay daw siya ng boyfriend ni Adeline na itinago namin sa pangalang Gerald. Inagaw naman yung cellphone ng mama ng lalaki. Kami nag-usap ngayon. Sabi ko, alam nyo nag-aaral yung anak ko. Sabi na po ni yung babae, yung nanay ng lalaki, sige, hatid namin to. Huwag kayong mag-alala. Pero pala, nagpadala ko 500, sir. Sa pakiusap ni Adeline, nagpadala raw si Tatay Lando, hindi niya tunay na pangalan ng pamasahe para makauwi na ang dalagita. Nagbigay ako ulit ng 300, sir, bago magpasko. Hindi rin umuwi. Nagbigay ko ulit ng 500 itong 31. Sabi ko na, kahit dito ka sa akin mag-New Year, umuwi ka lang. Pero dumaan ang mga araw, hindi pa rin daw nila nalalaman ang kinaroroonan ni Adeline. Hanggang January 4, 2025, nakatanggap ng nakababakalang pakiusap si Tatay Lando. Padala mo ko ng pera kasi gutom na ako. Wala talaga akong pera dito pa. Kunak, wala akong 3,000, 500 to pagkain mo lang. Hintayin mo lang, nak, ang panahon. Basta ako isikasuhin ko to. Katabi po ng may-ari po ang cellphone, sir. Yung last na po, sir. Papa, kinuha na po cellphone. Yung may-ari ng cellphone, boss, pwede ba humingi ng address sa inyo dyan sa Angeles, Pampanga? Yun lang na hindi pwede ibigay ko sa inyong address namin dito. Magkagulo lang tayo. Dahil sa labis na pag-aalala, lumapit sa resibo ang mga magulang ni Adeline. Sir Emil, sana po matulungan niyo po ako sa aking problema. Katuwang ang mga otoridad at lokal na pamahalaan kasama ang resibo. Ginalugat ng mga magulang ni Adeline ang mga lugar kung saan daw maaaring itinago ang kanilang anak. Una nilang pinuntahan ang bahay ni Gerald sa Pampanga. Nang matunto ng bahay ni Gerald, walang bakas ni Adeline. Sunod nilang pinuntahan ang bahay ng mga magulang ni Gerald sa Malabon, maya-maya pa. Ako banda, ano ba niya? Nandyan. May malaking ato po. Naglalakad kami dyan. Kanina galing po kami kaya dito, sabi po wala, kaya kami lumabas. Please po, magulang din po kayo. Ito po, kanina po ito dito po na tinatambay po yung anak ko. Maya-maya pa, sumulpot ng isang babae, nanay daw siya ni Gerald. Ayon sa kanya, hindi rin daw niya alam saan nagpunta ang kanyang anak at ang dalagita. Kasi dapat ka na ba yung anong petsa yung nag-usap tayo na yahatid ko? Tinakasan ako. Tinakasan. Opo. Sabi po sa kanila, ang ganda na pakusap ko sa kanila. Dalawin mo magulang mo. Kasi kami mapapahamak. Naku po, nasaan na si Adeline? Umuwi man na bigo at dismayado, patuloy na nananawagan si Nanay Rufa na sana'y makapiling ng muli si Adeline. Hindi ka namin matagpuan Uwi ka na dito. January 8, 2025, muling nakatanggap ng tawag ang mag-asawa. Uuwi na raw ang kanilang anak. Hello, anak. Uwi ako, miss pa. Nabalitaan ko na pumunta daw kayo ng Malabon. Bigla daw kayo medyo pati pulis Pinayagan niya ako, sabi niya umuwi daw ako. Para daw makita niyo. Isang araw matapos pong samahan ng team ng resibo ang mga magulang para mahanap ang kanilang anak na si Adeline. Isang magandang balita ang natanggap po ng ating grupo. Sir, anak ko po. Umuwi po kagabi po, sir, na hindi namin kalain na dumating kagabi po. Dumating po sa gabi nga siya mag-isa po. Nagaling po doon sa Pampanga. Sir, Yun salamat sir sa iyong pagsuporta, sir. Nandito na po, hawak ko na po anak ko. Sa pahintulot ng kanyang mga magulang nakapanayam namin ng dalagita, ikinuwento niya kung paano sila nagkakilala ng kanyang kasintahan. Nakilala ko po yung boyfriend ko sa Facebook po. Kasi po nung picture niya po kasi doon na parang rapper po siya. Mahilig din po ako sa singing. Then medyo nag-ano din po sa mata ko na ba't parang nag-spark din po na
Ayun nga po na, kaya po agad ko po siyang in-stock nun. Sa gitna ng panayam, may malagim na ipinagtapat si Adeline. Pagkakaalam ko po talaga nandun pa rin po yung magulang niya. Sabi niya po sa akin, punta ka dito, kikis niya lang daw po ako. Then nung nandun na po ako, nagulat po ako, dalawa na lang po kami. Habang nag-iinita daw po yung katawan niya hanggang hindi na daw niya po napigilan yung sarili niya. Kaya po, di na po na-respeto yung pagiging babae ko. Tila iba raw ang naging epekto sa kanya matapos pagsamantalahan ang kanyang kamusmusan. Dumating po sa point na sinasabi na po ng na parang ginayuma kain. Parang ayoko na lang din po siyang nawawala sa paningin ko. Ayon kay Adeline, umuwi raw siya para hindi na lumaki ang gulo. Matagal ko na po sinasabi sa kanya na namimiss ko na rin yung father ko, rin yung mother ko po, kaya uuwi po ako. Sa kagustuhan ng magulang ng dalagita na panagutin si Gerald, inilapit ng resibo sila Adeline sa Carmona, Cavite PNP. Sa payo ng mga otoridad, ipinasuri siya sa espesyalista bilang paunang hakbang sa pagkamit ng hustisya. January 16, hiniling din ng kanyang mga magulang na mapatignan si Adeline sa isang OB gynecologist. Matapos ma-check up, may hatid na nakagugulat na balita ang doktor. 2 buwan nang nagdadalang tao si Adeline. May mga kailangan tayong ipagawa to document yung pregnancy, mami, okay? So pregnancy test screening, unti-unti i-ready po natin siya dun sa mga pagbabago sa katawan brought about by pregnancy. Sinubukan ng resibo na kunin ang panig ni Gerald sa tulong ng kanyang mga magulang pero hindi raw nila ito matunton. Sir, gusto lamang ho naming makuha yung inyong saloobin. Ano ho ang masasabi ninyo bilang magulang ho ng lalaki? Dito ho sa reklamo naman ng magulang na inihain ho ng babae laban ho sa inyong puder. Ay sir, kasi parehas naman sila gumagawa ng paraan, parehas nila kagustuhan sir. Kusang sumama po yung babae, hindi man pinilit po yan. Minsan yan lang pupunta rito kahit sila makita mo pupunta sa amin. January 17, formal lang naghain ng reklamong rape ang mga magulang ni Adeline laban kay Gerald. Ayon sa Republic Act 11648, isang krimen ang pakikipagrelasyon sa mga menor de edad na wala pang 16 na taong gulang. Ang musmos na si Adeline, handa na raw ituwid ang kanyang landas matapos ang mga pinagdaanan. Sorry po sa mga ginawa ko. Alam ko pong mali yun. Pero pas pinanginginahan pa po ako ng tiwala sa Then sana po magtiwala po ulit sila sa akin na mag-aaral po ako ng maayos. Hinahangad din niyang mapalaki ng maayos ang naging bunga ng kanyang pinasok na relasyon. Sana lumaki siya ng maayos. Sana hindi niya tularan yung papa niya na matigas din ang ulo. Sa tulong ng mga ahensya ng gobyerno at walang kapantay na pagmamahal ng kanyang pamilya, kapit kamay nilang ibabangon si Adeline mula sa tila na antala niyang kamusmusan. Sa ngayon, hindi raw sila titigil na ipaglaban ng hustisya at ituwid ang landas ng dalagita. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang nasot ang